Magandang araw sa inyo at sa inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Joanne, 26 na taong gulang. Nakatira po ako sa isang building sa Makati. Lumang building na ito at mura lang ang renta, pero maayos pa naman. Madalas ay ginagabi na akong umuwi galing trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang store sa market at ako na rin ang madalas magsara. Kaya inaabot na ako minsan ng madaling araw sa pag-uwi. Halos kakalipat ko lang dito dahil kakalipat ko lang din ng store galing Ermita. Sa tuwing uuwi ako ng gabi ay palaging mag-isa lang ako na umakyat sa hagdan. Nasa ikalimang palapag pa naman ang unit ko, kaya hingal na ako pagdating sa unit ko. Palagi kasing sira ang elevator, kaya naghahagdan na lang ako. Hindi ko alam kung dala lang ng antok o pagod, kaya parang naging sensitibo ang pakiramdam ko. Madalas akong nagigising ng madaling araw nang walang dahilan. Pakiramdam ko lang ay may gumigising sa akin. Bigla-bigla na lang parang may boses na dumadaan sa pandinig ko. Mag-isa lang ako sa unit dahil ayoko nang magulo. Gusto ko tahimik na at magpapahinga na lang ako pagdating ko. Pero alam niyo yung pakiramdam na parang hindi ako nag-iisa. Nararamdaman ko minsan kapag naliligo ako o nasa loob ng banyo, parang may naglalakad sa silid ko. Pagdating ko naman galing trabaho ay palagi na lang may nawawala sa mga gamit ko. Kinabukasan ay makikita kong andun lang naman sa lagayan. Pero habang tumatagal, ay hindi na lang ganun ang nangyayari. Nang gumana minsan ang elevator at dulan ako nito, mag-isa lang ako pero pakiramdam ko ay parang may kasama pa ako sa loob. Kinikilabutan akong di ko mawari. Bigla na lang bumibigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa pagtulog ay nararamdaman kong hindi lang ako ang humihinga sa loob ng maliit na silid na yon. Nagigisingan ko na lang na unti-unting bumababa sa paa ko ang kumot. And worse, nagigisingan ko na lang ang sarili kong naglalakad habang tulog. At sa harapan pa ng elevator, o minsan sa hagdan. Buti na lang nang nangyari sa akin yung sa hagdan, ay may nakakita. Hanggang sa trabaho ko noon, ay balisa ako. Hindi na kasi ako nakakatulog ng maayos. Minsang umuwi ako noon na malakas ang ulan. Mag-isa lang ulit ako na sumakay ng elevator. Buti na lang at gumagana ng mga oras na yon, dahil basang-basa ako ng ulan. Mag-aalas 12 na yata yun nang huminto ang elevator sa ikatlong palapag. May sumakay na babae. Nakayuko lang ito, kaya hindi na ako kumibo. Pumuesto siya sa likuran ko. Hindi ko alam kung bakit parang nanlalamig ako at namimigat na naman ang batok ko. Kinikilabutan ako, kahit may kasama naman ako sa loob. Nang nasa ikalimang palapag na ako, diretso lang akong lumabas at saka lang ako lumingon nang nasa labas na ako. Ang lakas ng tambol ng dibdib ko noon nang wala akong makitang sakay ng elevator. Imposibleng lumabas din ang kasama ko sa 5th floor. Siguradong makikita ako, pero wala nang katao-tao sa hallway. Napatakbo na ako noon papasok ng unit ko. Hindi na ako noon sumasakay ng elevator, lalo na pag mag-isa lang ako. Pinagtsatsagaan ko na lang maghagdanan, kahit parehong kilabot lang din ang nararamdaman ko. Dahil minsan habang umaakit ako ng hagdan, ay naririnig ko din na may mga yabag na nakasunod sa akin. Paakyat din ito, pero nang lingunin ko, ay mag-isa lang ako. Nakakapangilabot ang mga naging karanasan ko sa gusali na kinaroroonan ko. Pero wala akong choice, dahil kailangan kong makapag-ipon para sa mga magulang at kapatid ko sa probinsya. Nasanay na ako, kahit ngayong sinusulat ko ito, ay mabigat ang pakiramdam ko. Gusto ko lang maibahagi itong karanasan ko, na nalaman kong hindi lang naman ako ang nakakaranas ng ganon, dahil halos lahat ng mga tenant na mag-isang naglalakad sa gusaling yon ay nakakaramdam din ng kakaiba. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Sana ay mailahad nyo ito. Binabala ko nang lumipat sa katapusan ng Hulyo. Sana wala nang bulto sa lilipatan ko. Maraming salamat at good luck po sa channel nyo.
Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Meron po akong naging karanasan noon nang minsang mag-OJT po ako sa isang ginagawang gusali sa May Paco, Manila. Isa po akong engineering student at doon po namin napiling mag-OJT sa ginagawang kondominium. Nasa 6 na palapag ito at may swimming pool sa baba. Sobrang laki ng proyektong ito, kaya isang malaking karangalan para sa akin ang maging parte ng proyektong yon. Pero hindi ko inaasahang dito din ako makakaranas ng paranormal. Wala akong third eye o ano paman, pero napakalakas ng presensya ng elementong yon na gumagambala sa akin. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami namin doon ay ako ang napili niyang gambalain. Tawagin niyo na lang po pala akong Jordan. Sabi ng mga kaibigan ko ay mahina daw ako o ang dungan ko ayon pa sa matatanda. Madali daw akong masapian o malapitan at pakitaan ng masasamang elemento. Hindi ko alam ang ibig nilang sabihin, pero aminado talaga akong mahina ako noong bata pa ako. Sakitin kasi ako at labas-masok sa ospital, pero hindi ako matatakutin. Mahilig nga ako sa horror eh. Pero itong nangyari sa akin ay hindi ko makakalimutan. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang itsura ng gumagambala sa akin. Maniwala man kayo o hindi, ay totoong nakita ko siya. Mga unang linggo namin ay doon lang kami sa opisina, nakikinig sa mga meetings, nagbibilang ng manpower at nagche-check ng mga supplies. Sumunod na linggo ay nag-iikot-ikot na kami. Dito na nagsimula ang mga kababalaghang nangyari sa akin. Halos yari na noon ang 2nd floor hanggang 4th floor. At doon ako sa 4th floor na mamalagi noon. Dahil andun ang mga pintor. Sila ang nakatoka sa akin noon. Habang naglilibot ako noon sa bawat unit, ay kinukunan ko ito ng litrato. Nang bigla na lang may dumaan sa harapan ng kamera. Ang bilis nito na hindi ko nga naabutan o nakita kung saan ito pumunta. Para lang itong anino na dumaan dahil wala man lang akong napansing may kulay ang suot nito. Basta sobrang bilis niya. Noong una ay binaliwala ko lang yon. Inisip kong baka pusang itim lang yon. Kaya tinuloy ko na lang ang pagkuha ng litrato sa bawat unit. Pero ganun na lang ang takot ko noon nang makita ang mga kuha ko. Lahat yun ay may nakisaling anino. Agad ko yung pinagbubura, pero wala akong pinagsabihan nun. Sumunod na nangyari ay nung kausap ko ang isang safety officer sa 2nd floor. Nagkakabit na nun ng mga wirings ang ilang electricians. Nakatungtong yung isang electrician nun sa natutuping hagdan. Napatingin ako doon at kitang-kita ko na may dumaan na namang parang anino at biglang itinulak nito ang hagdan. Nalaglag yung electrician nun at buti na lang hindi tumama ang ulo nito sa semento. Agad na dinaluhan namin siya ng kausap kong safety officer. Medyo namagalang ang kamay nitong naitukod. Naramdaman daw niyang may sumagi sa hagdan na tinutungtungan niya. Parang sinadya daw nitong ilaglag siya. Kinikilabutan na ako sa mga nakikita ko dahil nananakit na ito. Hindi ko kinikwento ang mga nakikita ko dahil baka hindi sila maniwala at magmukha lang akong tanga. Simula nun ay hindi ko na ito pinapansin. Pero nadadalas na talaga ang pagpapakita nito sa akin. Minsan ay nakatulog ako sa opisina nang maalimpungatan ako. May nakita akong nakaupo sa swivel chair ng architect namin. Inisip kong siya yun, pero hindi ko maaninag ang mukha nito. Nakaharap ito sa akin, pero parang antok na antok ako na hindi ko mamulat ng maayos ang mga mata ko. Saka ko lang napagmasdang mabuti ang mukha nito nang tumayo ito at anyong lalapitan ako. Pero ang pinagtataka ko ay hindi na ako makakilos at nakatitig lang dito. Tumayo ito sa harapan ko. Gusto kong iangat ang ulo ko, pero parang ang bigat-bigat nito. Parang sasabog na ang puso ko nun sa kaba na baka pagalitan ako nito. Pero saglit lang ito at umalis na. Saka lang ako nakagalaw at naiangat ang ulo ko. Nagulat pa ako nang makitang papasok sa opisina si architect. Medyo nataranta ako at mabilis na tumayo. Binati ko siya
Pero nagulat ako sa tugon nito. Nakita daw niya ako sa 4th floor kani-kanina lang. Kaya nagtataka daw siya kung paanong nandoon na daw ako sa office. Nauna pa daw siyang bumaba sa akin. Ang nakakatawa ay yung pareho lang ang naging reaksyon namin. Nang sabihin kong halos kakalabas lang niya galing dito sa office. Paano ka kung nasa 4th floor siya at nakabalik din agad? Medyo malayo pa yung office sa mismong gusali. Saka sinabi ko sa kanyang hindi pa ako nakakapunta sa taas at nakita pa nga niya akong umiidlip. Doon na talaga kami parehong kinilabutan. Nakita ko talagang gumuhit sa mukha ni Architect yung kilabot. Sinabi pa niyang baka ginugood time ko lang siya. Bata pa kasi tong architect namin at parang tropa lang ang turing nito sa amin. Sinabi kong hindi at totoong nakita ko siyang nakaupo lang sa swivel chair niya. Nabanggit ko pang titig na titig nga siya sa akin pero di ako makakilos nun. Kaya kinabahan akong baka mapagalitan niya. Napamura na lang siya nun. Ito daw talaga yung ayaw niya minsan pag nasa site siya. Madami din daw siyang nararanasang kababalaghan. Sumunod na araw nun ay nagpakatay sila ng baboy at ipinahid ang dugo nito sa bawat haligi ng gusali. Hindi ko alam kung ano ang purpose nun. Ang sabi niya ay parang alay na din yon sa gusali at para maiwasan ang disgrasya. Naulit pa ng ilang beses ang panggagaya ng elementong yon at pagpapakita nito sa akin. Tiniis ko na lang talaga hanggang sa matapos na ang number of hours ng OJT ko. Ang huli kong natatanda ang nagpakita ito sa akin ay nang minsang gumamit ako ng CR sa isa sa mga unit na nandon. Yari na kasi ito. Hindi ko na matiis ang tawag ng kalikasan kaya pumasok na lang ako noon sa bukas na unit. Sakto lang sa isang tao yung salamin. Pagkatapos kong umihi, paglingon ko ay dito ako napaharap. Grabe ang takot ko noon dahil saktong pagtingin ko sa salamin ay nandun siya sa likuran ko, nakatitig sa akin. Buti na lang talaga at hindi ko naisara ang pinto ng banyo. Tuloy-tuloy akong lumabas noon. Karipas talaga yung takbo ko palabas ng gusaling yon. Pinagtawanan pa ako noon ng mga kasama ko, pati si Architect. Nauna pa daw kasi akong gumamit ng banyo kesa dun sa bibili ng unit. Natawa na lang din ako. Simula noon hanggang sa umalis na kami, ay hindi na ako naglilibot mag-isa. Pero kahit ganun ay nagagawa pa rin itong magpakita sa akin. Huli na nang malaman yun ni na Papa. Ang sabi nila ay baka matagal nang naninirahan yung elementong yun doon. Hindi pa na itatayo ang gusaling yon.